Paano kung ang pagpapakain ng hapunan sa dalawang estranghero ay bigla kang gawing milyonaryo? Kilalanin si Darius Jimenez. 17 taong gulang siya at naghuhugas ng pinggan kapalit ng $8 kada oras. Pero ngayong gabi, gagawa siya ng isang desisyon na tuluyang magbabago ng kanyang kinabukasan. Sa mesa bilang 6, isang matandang puting mag-asawa ang kinakapa ang kanilang walang lamang bulsa, halatang balisa at nahihiya. Pero ang totoo, mas mayaman sila kaysa sa maaring pangarapin ng karamihan sa atin sa ilang buhay. At sadya silang pumunta roon. Habang papalapit si Darius sa kanila, dala-dala ang sarili niyang hapunan, ang pagkaing naipon niya matapos magtrabaho ng 3 araw. Wala siyang kaalam-alam na papasok siya sa isang lihim na pagsubok. Ang matalim na asul na mga mata ng matanda ay hindi lang nagpapasalamat. Pinagmamasdan siya ng mabuti, sinusukat ang bawat kilos niya. Sa lumang balat na folder ng babae, may mga papeles na malapit ng magdala ng pangalan ni Darius. Pero hindi yon ang dahilan kung bakit espesyal ang kwentong ito. Ang tunay na kamangha-mangha ay ang katotohanang wala siyang kaalam-alam. Ang nakikita lang niya ay 2 taong nangangailangan at yon mismo ang inaasahan nila. Isang simpleng gawa ng kabutihan, 2 lihim na bilyonaryo at isang gantimpalang napakalaki na mahirap paniwalaan. Pero bago tayo makarating doon, balikan muna natin ang simula. Para maunawaan kung gaano kabago ng buhay ang mangyayari, kailangan muna nating silipin ang mundo ni Darius. Tuwing alas 5:30 ng umaga, gumigising siya kahit walang alarm. Sira na ang orasan sa tabi ng kama niya noon pa. Ngayon, alam na lang ng katawan niya kung kailan siya kailangang bumangon. Bumabangon siya mula sa maliit na kama na ginagamit niya simula noong 8 taong gulang pa lang siya. Iyon ang kama na binili ng nanay niya bago ang aksidenteng nagbago ng lahat. Umiingit ang sahig sa bawat hakbang habang dahan-dahan siyang dumaraan sa kwarto ng kanyang lola. Gising na si Aling Rosa. Lagi siyang gising sa oras na yon. Pero nagpapanggap siyang tulog para hindi siya alalahanin ni Darius. Mula sa likod ng manipis na dingding, naririnig niya ang mabigat na paghinga ng matanda. Hirap kahit sa pagpapahinga. Ang bahay nila sa Elm Street ay may sariling boses. Ang dating matingkad na dilaw na pintura ay kupas na parang luma ng papel. Luma na rin ang hagdang kahoy sa harap, lumubog na sa gitna dahil sa tagal ng paggamit. Ang mga bintana ay tinapalan ng duct tape dahil hindi nila kayang magpalit. Pero sinisigurado pa rin ni Aling Rosa na malinis ang lahat, makintab pa nga. Lagi niyang sinasabi kay Darius na kahit kaunti lang ang meron ka, dapat ka pa ring magmalasakit sa mga ito. Isinuot ni Darius ang parehong pantalon na suot niya kahapon. Tiningnan niya ang bulsa, $3 at 47 sentimo lang ang laman, sapat para sa pamasahe papuntang trabaho pero wala nang pabalik. Ayos lang sa kanya yon, maglalakad na lang siya pauwi ng 3 milya, mas malayo na ang nilakad niya noon para sa mas kaunti. Ang ruta niya papunta sa Murphy's Diner ay dumaraan sa mga lugar na may kanya-kanyang kwento. May mga bahay na maayos, may berdeng damo at malilinis na sasakyan. Pagkatapos ay ang apartment ng kaibigan niyang si Lorenzo, kung saan bitak-bitak ang semento at tila pati ang mga pangarap ay basag na rin. At sa dulo, ang abandonadong mall kung saan nagtatambay ang mga kabataan, naninigarilyo at nagkukwento tungkol sa mga pangarap na malabong matupad. Ang Murphy's Diner ay tahimik na nasa kanto ng 5th at Main. Ang ilaw nito ay parang parola sa dilim ng madaling araw. Sa loob, abala na si Big Mike sa paghahanda para sa dagsa ng umagahan. Pagpasok ni Darius, tumango lang si Mike. Hindi siya bastos, nakatuon lang sa trabaho. Hindi sila madalas mag-usap, pero may respeto sa pagitan nila. Alam ni Mike na laging maaga si Darius, seryoso sa trabaho at hindi nagrereklamo. Kahit mas matatandang lalaki ay hindi tumatapat sa sipag niya. Sa likod, diretso si Darius sa kanyang gawi.
Kinukuha ang mga pinggan, nilulubog sa mainit at mabulaang tubig, kinukuskos, hinuhugasan, pinupunasan at inuulit muli. Matitigas na ang mga daliri niya sa araw-araw na gawain. Minsan, tinitingnan niya ang mga kamay niya at iniisip kung paano kaya ang kamay ng mga estudyante sa kolehiyo. Siguro makinis, sanay sa pagbuklat ng libro, hindi sa paghuhugas ng mamantikang pinggan. Sa lababo kung saan siya nagtatrabaho, may maliit na bintana kung saan tanaw niya ang paradahan sa labas. Habang abala siya, pinagmamasdan niya ang mundo sa labas, mga pamilyang isinasakay ang anak sa kotse, mga trabahador na naka-neon vest na bumibili ng agahan, mga profesional na naka-Amerikana at nagyayabang sa telepono. Lahat sila'y patungo sa mga buhay na tila sobrang layo sa kanya. Alas 7:15, nag-clock out na siya, pero ang pinakamatinding trabaho ay nagsisimula pa lang, ang paaralan. Ang Roosevelt High ay nasa silangan ng bayan, isang lumang gusaling gawa sa ladrilyo na kasing pagod ng mga estudyante nito. Balat-balat ang pader, kupas ang pintura, sinauna ang mga computer at maraming locker ang sirado. Pero sa likod ng lumang itsura ng paaralan may nangyayari kay Darius. Dito, hindi siya tagahugas ng pinggan. Siya ang estudyanteng gustong makasama sa pag-aaral, laging mataas ang marka at laging tumutulong sa iba sa oras ng pananghalian. Sige, Ginang, Bernardi, ang kanyang guro sa Ingles, ang unang nakapansin. Isang hapon, sinabi niya, "Darius, may kakaiba kang taglay. Alam mo ba yon? Naisip mo na bang pumasok sa kolehiyo?" Kolehiyo, ang mismong salitang yon ay parang banyaga sa kanya. Ang mga tulad ni Darius ay hindi nangangarap ng kolehiyo, nagtatapos, sana, at naghahanap ng trabahong kahit paano ay makakain. Pero may nakita si Ging Bernardi na higit pa roon. Simula noon binibigyan siya ng mga aplikasyon, mga brochure na may berdeng damuhan at malalaking aklatan, mga folder na puno ng impormasyon tungkol sa scholarship. "Hindi ko kayang bayaran ang mga to," mahinang sabi ni Darius. Ngumiti ang guro at sumagot, "Baka hindi pa ngayon, pero minsan kapag may taong tunay na karapat-dapat, kusa siyang natatagpuan ng oportunidad." Sa oras ng tanghalian, habang ang ibang estudyante ay kumakain ng mainit na pagkain, si Darius ay nakaupo na may karaniwang peanut butter sandwich, nakatitig sa mga brochure, mga pampublikong kolehiyo, 2 taong programa, mga paaralang pangnegosyo. Nakakatakot ang mga numero, parang imposibleng maabot. Kahit pa may tulong pinansyal, kailangan nilang ibenta ang lahat ng meron si Aling Rosa at higit pa para maisakatuparan ang kolehiyo. Pagkatapos ng klase, diretso si Darius sa trabaho. Paulit-ulit ang siklo, mas maraming pinggan, mas maraming singaw, sabon at init sa likod ng Murphys. Iba ang mga tao tuwing gabi, mga pamilyang nagdiriwang ng kaarawan o simpleng tagumpay, magkasintahan sa tahimik na hapunan, mga matatandang pinapatagal ang pagkain para hindi agad umuwi sa mga bahay na walang laman. Pinagmamasdan sila ni Darius at napapansin niya ang mga detalye. Ang babaeng nasa mesa 3 na maingat na inaayos ang mga barya bago magbayad. Ang negosyanteng laging nagbibigay ng malaking tip kapag mukhang pagod na ang mga waiter. Ang maliliit na kilos ng kabutihan ay lumulutang sa diner na parang mga bulong, banayad, tahimik na mga sandali na may kabuluhan. Pag-uwi ni Darius, si Aling Rosa ay nasa kanyang recliner, humuhuni ang tangke ng oxygen sa tabi niya. 73 taong gulang na siya pero kita sa mukha't katawan ang bigat ng mas maraming taon. Diabetes, rayuma, alta presyon, lahat ay nagpapahina sa katawan. Humihina ang katawan niya pero nananatiling matatag ang puso. "Kumusta ang araw mo, iho?" tanong niya gabi-gabi, parang orasan. "Ayos lang po, Lola," sagot ni Darius. "Kayo po?" "Mas mabuti na ngayon na nandito ka na." Hindi nila pinag-uusapan ang gamot na paubos na. Iniiwasan nilang banggitin ang mga appointment na tahimik niyang kinakansela.
at ang mga pormang pambisita sa kolehiyo na nakatupi sa backpack ni Darius. Nanatiling lihim ang mga iyon, may mga paksa kasing masyadong mabigat para buksan sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gabi. Sa halip, magkatabi silang nanonood ng balita, mga kwento ng tagumpay, pagkatalo, krimen at politika, lahat mula sa mga mundong tila napakalayo sa kanila. Pero iba ang gabing ito. Ngayong gabi, gagawa si Darius ng desisyong babago sa takbo ng kanyang buhay habang buhay. Ang hindi niya alam, may isang taong nanonood sa kanya sa loob ng 3 araw. Nagtatanong tungkol sa binatang tumutulong sa mga matatandang kapitbahay na buhati ng kanilang mga bag. Nagbibigay ng libreng pagtuturo sa pampublikong aklatan at isinuko ang pamasahe para makakain si Aling Rosa. Ang taong iyon ay naghahanda para makita kung ano talaga ang nilalaman ng pagkatao ni Darius. Hindi banayad bumagsak ang ulan ng Nobyembre sa bahaging ito ng lungsod. Parang hampas ang bagsik nito. Ngayong gabi, tumatama ito sa mga bintana ng Murphy's Diner na parang mga kamaong galit habang ang paradahan sa labas ay nagmistulang ilog ng tubig at refleksyon. Tinapos na ni Darius ang paglilinis ng huling mesa, ang tiyan niya ay kumakalam sa gutom at pananabik. 3 araw na siyang nag-ipon ng barya para rito. Walang merienda pagkatapos ng klase. Walang inumin sa tanghalian. Naglakad siya papunta at pauwi mula sa paaralan at trabaho. Lahat para sa sandaling ito, ang simpleng kasiyahan ng pag-upo sa isang booth, hindi para magtrabaho, kundi para kumain. Para umorder ng pagkain para sa sarili. Ang burger at fries sa counter ay hindi lang pagkain. May mas malalim itong kahulugan. Sumasagisag ito ng kalayaan. Sumasagisag ito ng dignidad. Sumasagisag ito ng sariling pagpili. Sa unang pagkakataon, makakapili si Darius ng pagkain para sa sarili. Hindi lang kung ano ang pinakamura o natira. Aabutin na niya ang tray ng may kasiyahan, pero may pumigil sa kanya. Sa kanto ng dinner sa mesa 6, ang booth na karaniwang para sa kaarawan o date, nakaupo ang 2 taong tila hindi bagay doon. Isang matandang puting mag-asawa, basang-basa ng ulan, ay tahimik na nakaupo. Ang pilak na buhok ng babae ay nakadikit sa kanyang noo, tumutulo sa isang mamahaling coat. Kahit basa, alam ni Darius na mas mahal ang coat na yon kaysa sa kinikita niya sa isang buwan. Ang asawa niya ay nakaupo ng tuwid sa kabila ng katandaan. Ang kanyang mamahaling suit ay nakadikit sa katawan na parang basang tisyu. Hindi pa sila umuorder ng pagkain. 2 tasa lang ng kape ang iniinom nila nang mabagal sa loob ng mahigit 1 oras. Mula sa likod ng counter, pinagmamasdan ni Darius ang babae habang binubuksan niya muli ang kanyang pitaka, 4 na beses na. Mabilis na ang galaw ng kamay, halatang mas nag-aalala. Ibinuhos niya ang laman ng pitaka sa mesa, panyo, reading glasses, breath mints, walang wallet, walang pera, walang card. Lumapit siya sa kanyang asawa at bumulong ng may pag-aapura. Pinagpapalo ng matanda ang lahat ng bulsa. Una ang coat, tapos ang pantalon, balik sa coat. Ang ekspresyon niya ay nagsasabi na ng lahat bago pa siya magsalita. Hindi ko maintindihan, sabi ng babae, ngayong maririnig na ng iba. Hawak ko pa ito nung umalis tayo. Sigurado ako muling naghanap ang lalaki, ngayon ay mas mabilis at mas nerbyoso. Hinugot niya ang isang eleganteng gintong relos sa bulsa, binuksan ito, tumingin dito, parang naghahanap ng sagot. Wala pa rin. Lumapit si Laura, ang waitress sa gabi. Kita sa mukha niya ang pamilyar na ekspresyon ng isang taong alam na may problema. Sanay na siya sa ganitong mga sitwasyon, mga kagalang-galang na tao, maayos ang bihis, pero biglang may aberya. Yung tipo ng problemang nakakaawa pero hindi nakakabayad ng bill. Pasensya na po, mahinahon niyang sabi. Hawak ang resibo na parang mabigat. Ayokong apurahin kayo, pero bumagsak ang mukha ng babae. Patawad po talaga, sabi niya, halos maiyak. Nakakahiya po talaga.
Mukhang nawala namin ng pitaka. Hindi ko maintindihan kung paano hindi pa nangyari ito sa amin. Habang nauutal ang mag-asawa sa kanilang paliwanag, maingat na nakikinig si Darius, kinukuha ang bawat detalye. Ang kotse nila, isang Mercedes, ay nasiraan sa highway, mga 2 milya ang layo. Walang signal, walang makatawagang tulong, kaya naglakad sila sa ulan, umaasang makakatawag sa anak mula sa payphone sa loob ng diner. Pero sira ang payphone, tinapalan lang ng tape at matagal nang hindi gumagana. Nagsalita ang lalaki sa isang boses na kalmado, isang uri ng katahimikan na galing sa mga taong matagal nang sanay mamuno. Pero halatang may halong panghihina ngayon. Marahil ay maaari naming iwan ang isang bagay na panagot hanggang kami makabalik, sabi niya. May relo ako at ang asawa ko'y may mahahalagang dokumento. Maingat ngunit matatag ang tinig ni Laura. Pasensya na po talaga, pero hindi po yan pinapayagan ni Mike. Patakaran po kasi at biglang lumabas mismo si Big Mike mula sa kusina. Nakakrus ang mga braso, matatag ang tindig. Hindi siya bastos, pero totoo siya sa realidad. Ang Murphy's Diner ay halos wala ng tubo, walang puwang para sa libreng pagkain kahit pa para sa matatandang nahuli sa desperadong sitwasyon. Kung gusto ni Mike na manatiling bukas ang negosyo, minsan kailangan niyang tumanggi. Pakinggan ninyo, gusto ko talaga kayong tulungan, sabi ni Mike. Mas malambot ang tinig kaysa sa matigas niyang anyo. Pero huwag ka nang magpaliwanag, sagot ng matandang lalaki. Sabay tayo at ayos ng basang jacket. Halika na, Carmen. Makakahanap tayo ng paraan. Tumayo rin si Carmen. Mahigpit na yakap ang isang luma, ngunit maayos na leather na portfolio sa kanyang dibdib. Parang isang bagay na napakahalaga. Habang ginagawa niya ito, nasulyapan ni Darius ang laman nito. Mukhang formal, mga papel, sertipiko at isang pahina na may gintong selyo na parang pamilyar sa kanya. Hindi niya maalala kung saan niya ito nakita, pero may kung anong tumatak sa isip niya. Mabagal na tumungo ang mag-asawa patungong labasan. Matikas pa rin ang tindig nila, pero ramdam ni Darius ang bigat ng hiya na bumabalot sa kanila. Sa labas, lalong lumakas ang bagyo. Isang kidlatang kumislap pinailawan ng paradahan at nakita roon ang sirang Mercedes, parang isang barkong naiwan sa gitna ng baha. Hindi sila dapat lumabas ngayon, mahinang bulong ni Laura habang pinagmamasdan sila mula sa bintana. Hindi sa edad nila, hindi sa ganitong bagyo. Pero wala na si Mike, bumalik na sa likod ng swinging doors, pabalik sa kusina at sa laban para buhayin ang diner. Tumingin si Darius sa tray na nasa counter. Mainit pa ang burger, gintong-ginto at malutong ang fries. Gantimpala niya matapos ang 3 araw ng pagtitipid at sakripisyo. At ngayon, nakapatong lang ito roon, habang may 2 estrangherong patungo sa ulan sa isang sitwasyong pamilyar sa kanya. Pinanood niya silang lumapit sa pinto, inabot ng matanda ang hawakan, handang lumabas. Saglit na tumigil si Carmen, lumingon pabalik sa mainit na dinner. Ang mga mata niya ay tila may hinahanap, marahil kaaliwan, marahil pag-asa. Doon na nangyari ang lahat, doon kumilos si Darius. Ang hindi niya alam, lahat ay umabot sa puntong ito. Sa loob ng 3 araw, maingat na isinadya ang lahat ng pangyayari. Ang sirang kotse sa paradahan ay hindi aksidente. Ang nawawalang pitaka ay nakatago lang pala sa loob ng coat ni Carmen. Ang antigong relo ni Giovanni, may tinatagong pera sa loob. Mas marami kaysa sa nakita ni Darius sa buong buhay niya. Malapit na siyang harapin ang isang pagsubok na sa paningin ng iba ay isa lang na pagkakataong maging mabait. Pero si Darius ay hindi nag-iisip tungkol sa mga pagsubok o bitag. Kumilos lang siya. Nasa harap pa rin ang pagkain niya, hindi pa nagagalaw. Mainit pa, simbolo ng bawat pagtitipid na ginawa niya ngayong linggo. Pero nang makita niyang huminto si Carmen bago lumabas sa bagyo, may kung anong nagbago sa loob niya. "Laura!" sigaw niya habang tumatawid ng sahig. "Sandali lang!"
Lumingon ang matandang mag-asawa sa kanya. Namumula ang mga mata ni Carmen, siguro dahil sa lamig, siguro dahil sa hiya, o baka pareho. Si Giovanni ay nakatitig kay Darius. Ang maputlang asul na mga mata niya ay puno ng kakaibang kislap. Parang ngayon lang niya tunay na nakita si Darius. Lumapit si Darius, hawak ang tray, nakatindig ng matuwid. "Pasensya na po," sabi niya, kabado ang dibdib. "Sa akin na po ito ngayong gabi," ani Darius, walang pag-aalinlangan. Tumahimik ang buong booth, napakurap si Carmen, halatang nabigla. "Naku iho, napakabuti mo naman," sabi niya, mahinahon ang boses. "Pero hindi namin matatanggap yan. Huwag na, please." Ipinatong ni Darius ang tray sa mesa. Ang burger at fries nasa harap nila. At umupo sa kabilang upuan na para bang karapat dapat siyang nandoon. Sabi po ng lola ko, ang kabaitan daw ang tanging bagay na mas lumalaki habang mas ibinibigay mo ito. Nakatitig pa rin si Giovanni kay Darius. May kung anong nagbago sa mga mata niya, parang may kamalayang sumiklab, marahil pag-usisa o pagsusuri, pero kalmado at magalang ang kanyang tinig. "Anak," sabi niya, "pagkain mo yan, pinaghirapan mo yan, karapat-dapat ka diyan. Ako, makakahanap pa rin ako ng panibago." Hindi sumagot si Darius, bagkus ay itinaas ang kamay para makuha ang atensyon ni Laura. "Pwede bang bigyan sila ng bagong kape? At pakiusap, tanungin mo si Mike, baka pwedeng gamitin ang telepono sa kusina para makatawag sila tungkol sa kotse nila." Tumango agad si Laura, agad na naintindihan ang sitwasyon. "Bukas pa ang talyer ni Tomas," sabi niya. Tumatanggap sila ng mga emergency tow. Habang nagmamadaling umalis si Laura, muling ibinalik ni Darius ang atensyon sa mag-asawa. "Ako nga pala si Darius," sabi niya, sabay bigay ng maliit na ngiti. "Giovanni," sagot ng lalaki, sabay kamay at matatag na pakikipagkamay. Mas matindi ang lakas kaysa sa inaasahan ni Darius. "At ito ang asawa kong si Carmen." Bahagyang nanginginig ang kamay ni Carmen habang inaabot ang isang piraso ng fries. Nagkunwaring hindi niya ito napansin si Darius. "Hindi pa kami kumakain mula almusal." Mahina ang tinig ni Carmen, halos pabulong. "Nasiraan ng kotse namin sa Route 47. Naglakad kami sa ulan. Akala namin dala namin ang pitaka pero..." Unti-unting nawala ang kanyang boses, hindi na kailangan tapusin ang sinasabi. Hindi nag-alinlangan si Darius. Nasasira talaga ang mga kotse. Nangyayari sa lahat. Patuloy, ang maingat na pagmamasid ni Giovanni kay Darius, tila ang mapupungay na mata ay nakakasilip sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. "Nagtatrabaho ka dito?" tanong niya. "Pagkatapos ng klase at tuwing weekend," sagot ni Darius. "Nagtitipid para sa kolehiyo." "Ano ang gusto mong pag-aralan?" "Siguro business administration," sagot ni Darius matapos mag-isip sandali. "Yung magagamit ko para makatulong sa lugar namin." Nagkibit-balikat siya, biglang parang nag-alinlangan. "Alam ko, baka parang walang saysay." "Hinding-hindi yan walang saysay," tugon ni Giovanni. Ang boses may bigat ng karanasan at katiyakang tila hindi babagay sa isang taong stranded sa dinner. "Sabihin mo sa akin ang tungkol sa komunidad nyo," dagdag niya. Isa itong kakaibang tanong mula sa isang taong dapat ay dayuhan lang. Pero sumagot pa rin si Darius. "Kailangan ng Roosevelt High ng mga bagong computer," panimula niya. "Wala ring klinika sa amin. Kailangan pang tumawid ng buong bayan para lang makakita ng doktor." Tumigil siya saglit, saka muling nagsalita. "May luma ring mall doon. Matagal nang sarado. Ang laki ng espasyo, pero nasasayang lang." Sa sandaling iyon, nagtingin na ng tahimik sina Giovanni at Carmen, isang tingin na hindi lubos maintindihan ni Darius. Lalong hinigpitan ni Carmen ang hawak sa leather na portfolio sa kanyang dibdib. Muli, nasulyapan ni Darius ang gintong selyong nakaukit sa ibabaw. May kung anong humahatak sa isip niya, parang pamilyar, pero ayaw magpakita ng alaala. Saktong bumalik si Laura, dala ang 2 bagong tasa ng kape at balita. "Paparating na si Thomas," sabi niya. "Mga 20 minuto pa siguro."
Salamat, sagot ni Giovanni, saka muling tumingin kay Darius. Ano ulit ang apelyido mo? Jimenez, sagot ni Darius. Darius Jimenez. Hinugot ni Giovanni ang isang makinis na leather card holder mula sa jacket niya. May gintong detalye ang mga gilid, pero imbes na kumuha ng business card, kumuha siya ng plain na napkin mula sa dispenser at maingat na nagsulat. Darius Jimenez, sabi niya ng malakas para bang tinitimbang ang pangalan. At saan ka nakatira? Tila pormalang tanong, pero agad sumagot si Darius, 1427 Elm Street. Yumuko si Carmen at bumulong ng may pag-aapura kay Giovanni, sabay turo sa portfolio na nasa kandungan niya. Tumango si Giovanni sa mungkahi niya, saka muling tumingin kay Darius. Mas seryoso na ang ekspresyon. Anak, sabi niya, ang boses ay naging mas mabigat at seryoso. Ang ginawa mo ngayong gabi, ang pagsuko ng sarili mong hapunan para sa 2 taong hindi mo kilala, ay sapat na para malaman ko kung anong klaseng tao ka. Umiling si Darius, pagkain lang yon, mas kailangan nyo kaysa sa akin. Pagkain lang, ulit ni Giovanni, bahagyang ngumiti, pero sa likod ng ngiting iyon ay may mas malalim, isang bagay na hindi maipaliwanag ni Darius. Isang tinging parang may alam si Giovanni na hindi pa niya nauunawaan. Carmen, ipakita mo sa kanya. Saglit na nag-atubili si Carmen, sa kadahan-dahang binuksan ang leather folder sa kanyang mga braso. Yumuko si Darius at mas malinaw na nakita ang laman. Mga dokumentong pormalang ayos, mga sertipikong may komplikadong mga palamuti, at tila mga blueprint ng malalaking proyekto. Lahat ay may parehong misteryosong gintong selyo. Hindi lang kami basta mga biyaherong naabutan ng bagyo, mahinang sabi ni Carmen. Nandito kami para sa negosyo, isang napakahalagang negosyo. Bago pa man makapagtanong si Darius kung anong klaseng negosyo ang may blueprint at selyo, isang malakas na liwanag ang bumasag sa ulan sa labas. Dumating na ang tow truck ni Thomas, dumudulas ang mga gulong sa baha habang paparada malapit sa diner. Tumayo si Giovanni mula sa booth, nakatindig ng matikas. Agad ang pagbabago. Sa ilalim ng matalim na ilaw ng fluorescent, wala na ang basang pagod na lalaking nakita kanina. Sa halip, naroon ngayon ang isang taong may autoridad, isang taong sanay mamuno. Tomas, tawag niya nang pumasok ang mekaniko, basang-basa at hinuhubad ang hood ng jacket. Opo, kayo po ba yung may Mercedes? Kami nga, sagot ni Giovanni, diretso at tiyak ang tono. Gaano kabilis ninyong maayos ito? Pinunasan ni Tomas ang mga kamay gamit ang basahan at tumingin sa bagyo. Depende po sa sira, baka kailangan ko munang itow pabalik sa shop para matingnan ng maayos. Hindi problema ang pera, putol ni Giovanni, matatag at tiyak. Gawin mo ang kailangang gawin, dagdag niya. Napakurap si Darius, hindi makapaniwala. Ilang minuto lang ang nakalipas, hindi makabayad ng 2 tasa ng kape ang lalaking ito. At ngayon, kalmado niyang sinasabing hindi issue ang pera. Habang naghahanda na silang umalis, huminto si Giovanni sa tabi ng mesa ni Darius. Nakaupo pa rin si Darius, nagtataka pa rin sa lahat ng nangyari. Ipinatong ni Giovanni ang isang kamay sa balikat niya. Binigyan mo kami ngayong gabi ng isang bagay na higit pa sa isang pagkain, sabi niya. At gusto kong malaman mo, hindi namin nakakalimutan ang mga ganitong bagay. Maingat niyang isinuksok ang napkin na may pangalan at address ni Darius sa loob na bulsa ng kanyang coat na parang isang mahalagang bagay. Lumapit si Carmen sa tabi niya, hawak pa rin ang portfolio ng mahigpit. Darius, sabi niya, puno ng init ang tinig, ang ginawa mo ngayong gabi, mas malalim ang ibig sabihin kaysa sa naiintindihan mo ngayon. Magsasalita sana si Darius. Wala lang yon. Yon ay pagkatao, putol ni Giovanni. Wagas, mapagbigay at walang pag-iimbot. Uri ng pagkatao na mas bihira pa sa diamante at mas mahalaga pa sa ginto. Tumalikod na sila patungong pinto, kasunod si Tomas. Pero bago lumabas, muling lumingon si Giovanni. Tapos na ang bagyo.
Nagniningning ang mga poste ng ilaw sa basang kalsada at malinaw na nasisinaga ng kanyang mukha. Sa maikling sandali, pinagmasdan siya ni Darius at may kung anong nag-click. Pamilyar si Giovanni, hindi dahil nakilala niya ito, kundi dahil nakita na niya ito noon. Siguro sa magasin o sa isang segment ng balita, isang taong mahalaga. Magtatawag kami, sabi ni Giovanni, at sa paraan ng pagkakasabi niya, hindi ito parang pamamaalam. Tunog ito ng isang pangako. Sa labas ng dinner, umandar ang Mercedes ng walang problema, umungol ang makina sa pag-aandar. Pinanood ni Darius habang papalayo ang kotseng makintab hanggang sa nawala ito sa tahimik na kalsada. Mag-isa na siya sa dinner, nakatingin sa sariling refleksyon sa salaming basang-basa ng ulan. Alam niyang may mahalagang nangyari, isang bagay na kakaiba at makabuluhan. Pero hindi pa niya alam kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Ang hindi niya alam, si Giovanni ay kasalukuyan nang tumatawag sa kanyang telepono. Ang unang tawag ay para sa kanyang assistant. I-clear ang schedule ko bukas ng umaga. Kailangan ko ng buong background tungkol sa isang binatang nagngangalang Darius Jimenez. School records, rekomendasyon, lahat. Ang pangalawang tawag ay para sa kanyang abogado. Simulan mo na ang mga dokumentong pinag-usapan natin. Sa tingin ko, nahanap na natin ang tamang tao. At ang pangatlong tawag, magaganap yun bukas ng 9:00 ng umaga sa principal ng Roosevelt High School. Pero sa ngayon, sa Murphy's, tahimik na nakaupo si Darius sa isang diner na ngayoy bakante na. At sa kung anong paraan ang pagsuko ng hapunan niya ay hindi naramdam na sakripisyo. Parang simula na ito ng isang bagay na mas malaki sa kanya, mas matagal kaysa sa kabusugan. Iba na ang pakiramdam sa hangin, parang buong lugar ay humihinga ng mababaw. Lumapit si Laura, umiling, nanlalaki pa rin ang mga mata. "Iho," sabi niya, 15 taon na akong nagtatrabaho dito pero ngayon lang ako nakakita ng ganun. "Nang ano po?" tanong ni Darius, nakatitig pa rin sa lugar kung saan nawala ang Mercedes. "Binigay mo ang hapunan mo sa 2 estranghero. Ang sarili mong hapunan," mahinang sabi ni Laura, sabay upo sa booth sa tapat ni Darius. 3 araw mong pinag-ipunan para lang ma-enjoy yon." Tinitigan niya si Darius. Ang karamihan tatalikod lang. Pero hindi katulad ng karamihan, pinalaki ka ni Aling Rosa Jimenez, dagdag niya na may tawa. "Yung lola mo, may nagawa siyang tama." Tumigil siya sandali, tila nag-iisip. "Pero hindi mo ba napansing may kakaiba sa mag-asawang yon?" Bago pa man makasagot si Darius, bumukas ang pinto ng kusina at lumabas si Big Mike, dala ang bagong pinggan ng pagkain. Isang bagong burger, mainit na fries at isang hiwang apple pie. Wala sa orihinal na in-order ni Darius ang alinman dito. "Heto na, iho," sabi ni Mike habang inilalapag ang pagkain sa harap niya. "Ang ginawa mo ngayong gabi, matindi yon, totoong tapang yon, totoong puso." Nakatitig si Darius sa tray, tila hindi makapaniwala. Sa lahat ng panahong nagtrabaho siya rito, hindi pa siya kailanman binigyan ni Mike ng libreng pagkain. Ni discount? Wala. Pinapatakbo ni Mike ang Murphy's na parang orasan, mahigpit ang budget, tumpak ang bahagi, bawat sentimo binibilang. "Mr. Mike, hindi ko po ito matatanggap," sabi ni Darius nag-aatubili. "Hindi mo ito tinatanggap bilang limos," sagot ni Mike. Mas mababa na ang boses ngayon, mas kalmado. "Tinatanggap mo ito bilang respeto. Ibang-iba yon." Umupo siya ng mabigat sa upuang iniwan ni Laura. "At huwag mo nang isipin ang gastos," dagdag pa niya. "Akin na yan." Sumandal si Mike, krinos ang mga braso at pinagmasdan si Darius. "Alam mo kung anong nakita ko ngayong gabi? Isang binatang may mas malaking dangal kaysa sa ilang taong pumapasok dito sakay ng mga kotseng mas mahal pa sa bahay ko." Kumagat si Darius sa burger, tinalo ng gutom ang pag-aalinlangan. Ito ang unang totoong pagkain niya sa buong araw. Nagkibit balikat siya. Mukha naman silang mabubuting tao. Siguro dumaan lang talaga sa masamang araw. Dahan-dahang tumango si Mike. Mali siyang kapalaran, bulong niya. "Ang masasamang araw
Minsan, yan ang nagpapakita kung sino talaga ang tao. Minsan, lumalabas ang pinakamaganda. Minsan, hindi rin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Darius, napatingin sa kanya. Tumayo si Mike, hinigpitan ng apron. Wala yun, iho. Kumain ka lang. 2 beses mong pinaghirapan yang pagkain ngayong gabi. Habang bumalik si Mike sa kusina, yumuko si Laura at bumulong. Tama siya, alam mo. Tama saan? Na may kakaiba sa mag-asawang yon. Napakunot ang noo ni Darius. Anong ibig mong sabihin? Una sa lahat, sabi ni Laura, sinabi ni Tomas na umandar agad ang kotse. Walang problema sa makina. Kailangan lang ng jump. Parang sadyang inalis ang baterya. Naninipit ang mata ni Darius. Oo nga, parang kakaiba yan. At isa pa, patuloy ni Laura, nakita kong naglabas ng pitaka yung lalaki para bayaran si Thomas. Makapal, puno. Pero kanina, nung kailangan nilang magbayad ng 2 kape, wala man lang silang maipakitang bayad. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Darius sa biglang pagkaunawa. Sinabi ni Giovanni na nawala ang pitaka, pero nang dumating si Thomas, walang kahirap-hirap sa pagbabayad. Paano mo naman mawawala ang pitaka at biglang mahahanap makalipas lang ang 20 minuto? Naisip ni Darius, baka naiwan lang sa kotse. Tinaasan lang siya ng kilay ni Laura, baka. Pero sa tono niya, halatang hindi siya kumbinsido. May kakaiba talaga sa buong nangyari. Habang naglalakad pa uwi si Darius, dinaanan niya ang mga kalsadang nagsasalamin sa bawat antas ng katotohanan ng kanilang bayan. Dumaan siya sa mga bahay na maayos, may tinabas na damuhan at may CCTV. Sumunod ang mga apartment na siksikan kung saan pinipilit ng mga pamilyang tulad nila ang kaunti para magkasya. Napasada rin siya sa mga abandonadong lote at lumang gusaling tinakpan ng plywood, mga tahimik na paalala ng mga pangarap na naiwan. Pagdating niya sa bahay, nasa recliner si Aling Rosa, humuhuni ang tangke ng oxygen. Naka-on ang TV, nagpapalabas ng balita sa gabi pero tila wala roon ang atensyon ng matanda. Ginabi ka na, anak. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Ikinuwento ni Darius ang nangyari sa mag-asawang matanda. Inaasahan niyang matutuwa si Aling Rosa tulad ng palagi kapag siya'y tumutulong. Pero ngayong gabi, iba ang reaksyon. Tahimik siyang nakinig, matalas ang mga tanong. Ano ang itsura nila? Anong klasing damit? Anong klasing kotse? Sinabi mong puti ang buhok ng lalaki at maputlang asul ang mga mata? Opo Lola, bakit po? Kinuha niya ang remote at tinaasan ng volume. Minsan, anghel ang dumarating na nakaanyo bilang mga taong tila nangangailangan ng tulong. Naroon sila para alamin kung nasa tamang lugar ang puso natin. Hindi sila anghel, Lola, mga taong dumaan lang sa masamang gabi. Ipinatong ni Aling Rosa ang kamay sa kanya. Malambot ang balat, banayad ang haplos. Panatilihin mo yang malaki mong puso, Darius. Dadalhin ka niyan sa mga lugar na hindi mo kailanman inakalang mararating mo. Saan po, halimbawa? Kung saan nararapat mapunta ang mga mabubuting kaluluwa. Kinagabihan, habang nakahiga sa kanyang maliit na kama, binalikan ni Darius sa isipan ang bawat sandali. Ang matalim na tingin ni Giovanni, ang misteryosong leather portfolio ni Carmen, ang biglaang pagbabago ni Giovanni nang dumating si Thomas, ang card holder na hindi man lang binuksan, at ang napkin na may pangalan niya, tinuturing na parang kayamanan. Umandar ang cellphone niya, isang mensahe mula kay Lorenzo. Nabalitaan ko yung ginawa mo sa Murphy's, binayaran mo raw hapunan ng 2 matatandang di mo kilala. Bro, baka maubos ka kakaligtas sa mundo. Napangiti si Darius sa sarili sa dilim. Siguro nga tama si Lorenzo. Siguro hindi niya talaga kayang maging palaging mabait. Pero ngayong gabi, nang makita niyang ang 2 estrangero'y mula sa hiya ay naging puno ng pasasalamat. Mas mahalaga pa yun kaysa sa anumang hapunan na kaya niyang bilhin. Ang hindi niya alam, ilang kalsada lang ang layo sa penthouse suite ng Grandview Hotel, binubuklat nina Giovanni at Carmen Navarro ang isang makapal na folder na may pangalan niya sa harap.
Sa loob ay ang kanyang school transcripts, mga sulat mula sa mga guro at kapitbahay at isang ulat tungkol sa kanyang pamilya, lahat nakalap sa loob lamang ng 3 araw. Perpektong score, bulong ni Carmen habang binabasa ang mga pahina. Mas mahusay pa sa perpekto, tugon ni Giovanni habang nagsusulat ng mga tala sa gilid ng papel. Hindi lang niya naabot ang pamantayan, nilampasan niya ito. Bukas ng umaga, tatawag sila at babaguhin ang lahat. Kinabukasan, mas maraming tanong ang dumating kaysa sagot. Dumating si Darius sa Murphy's at nadatnang abala si Laura, tila sabik na sabik. Yung mag-asawa kagabi, may sinabi sa akin si Thomas, sobrang weird. Pagdating niya sa kotse nila may driver na naghihintay. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Darius. Yung tipong lalaki na nakaitim na suit. Mukhang professional talaga. Narinig daw ni Thomas na nagsalita yung matanda tungkol sa foundation protocols at candidate assessment. Sino bang na-stranded ang nagsasalita ng ganun? Tumama sa kanya ang mga salitang iyon sa kakaibang paraan. Foundation protocols, candidate assessment. Maya-maya sa unang klase, pinatawag siya ni Jing na Bernardi. Darius, may nakatawag sa akin ngayong umaga. Nagtanong tungkol sa iyo, mga grado mo, ugali mo, plano mo sa kolehiyo. Tumigil siya. Pinagmamasdan ang reaksyon ni Darius. Marami na silang alam. GPA mo, trabaho mo sa part-time, pati na yung pagtulong mo kay Mrs. Carter tuwing Martes sa pagbitbit ng grocery. Bumaba ang tono ng kanyang boses sa isang bulong. Hindi nila tinanong kung matalino ka, gusto nilang malaman kung mabuti kang tao. Sa tanghalian, hinanap siya ni Lorenzo sa library. Inilagay ang cellphone sa harap niya. Bro, basahin mo to. Isang balita, ang headline, Navarro Foundation announces surprise visit to local area. Nagsimulang magbasa si Darius. Ang Navarro Foundation na may halagang 200 milyon ay nagsasagawa ng community assessments para sa isang malaking bagong programa. Ang CEO mismo ang bumibisita sa mga napiling lugar, pero huminto si Darius sa pagbabasa. Nakatitig siya sa logo ng foundation, isang makinis na gintong simbolo, ang parehong nakita niya kagabi sa folder ni Carmen. Lorenzo! Dahan-dahan niyang tanong, anong itsura ng CEO nila? Hindi ko alam, sagot ni Lorenzo. Sabi sa article, sobrang pribado. Iniiwasan ng kamera. Napatingin si Lorenzo sa kanya, nagtataka. Bakit? Bubuksan pa lang ni Darius ang bibig para sumagot ng biglang bumukas ang intercom sa buong paaralan. Darius Jimenez pumarito agad sa principal's office. Sa lahat ng taon niya sa Roosevelt, hindi pa siya kailanman pinatawag sa principal. Ito ang una. Habang naglalakad sa hallway, sinusundan siya ng tingin ng mga estudyante. May mga pabulong. Ang ibang guro, natigil sa usapan, pinanood siyang dumaan. Pagdating niya sa opisina, nakita niya si Principal Ortega sa loob, nakaupo sa harap ng 2 hindi pamilyar na tao. Isang matandang puting mag-asawa na nakasuot ng mamahaling damit, sina Giovanni at Carmen, pero hindi na sila mukhang pagod na biyahero tulad kagabi. Nakatindig si Giovanni na may autoridad. Walang gusot ang coat ni Carmen. Sa mesa ng prinsipal, may ilang dokumentong formal ang itsura, bawat isa may nakatatak na gintong simbolo, ang kapareho ng nakita ni Darius sa artikulo. Nanlambot ang tuhod niya nang buksan ng sekretarya ang pinto. Mr. Jimenez, hinihintay ka na nila. Sa pagpasok niya, parang hindi totoo ang lahat. Tumayo si Giovanni para salubungin siya. Hindi na ang mahinahong matanda mula sa Murphy's, kundi isang taong may malinaw na kapangyarihan. Perpekto ang kanyang suit. Matulis ang asul niyang mga mata, matindi ang titig, tulad ng isang lalaking sanay magdesisyon para sa malalaking halaga. Ikinalulugod kitang muling makita, iho, sabi ni Giovanni. Lunok si Darius, kayo si Giovanni Navarro? Ako na nga, kumpirmadong sagot ni Giovanni, may ngiting kalmado na mabait pero may layunin.
At kagabi, binayaran mo ng hapunan ang isa sa pinakamaimpluwensyang pilantropo sa buong estado. Ang tanong ay, bakit? Parang umikot ang buong silid. Kumapit si Darius sa likod ng upuan para hindi matumba. Ako, nakita ko lang na kailangan niyo ng tulong. Yun lang, wala akong pakialam kung sino kayo. Eksakto, sabi ni Carmen, na sa wakas ay nagsalita. Matatag ang tono, boses ng isang babaeng sanay manguna sa mga pagpupulong at magdesisyon para sa milyon-milyong halaga. Giovanni, ipakita mo sa kanya. Si Principal Ortega na tahimik lang mula kanina ay itinulak ang isang malaking folder sa ibabaw ng mesa. Nakakabit sa harap ang litrato ni Darius, malaki ang pagkakatatak ng pangalan, Darius Jimenez, Candidate Evaluation. 3 araw na naming pinag-aaralan ang tungkol sa iyo, paliwanag ni Giovanni habang binubuksan ang folder. Laman nito ang pahina-pahinang impormasyon, mga grado sa paaralan, komento mula sa kanyang manager na si Big Mike, sulat kamay mula sa mga guro at mga larawan ni Darius habang tumutulong sa matatandang kapitbahay. Nakatitig si Darius, hindi makapaniwala. Sinubaybayan niyo ako. Tama ang salita ay sinuri, malumanay na koreksyon ni Carmen. Ang Navarro Foundation ay naghahanda para sa isang napakalaking proyekto, isang plano para sa pagbabagong anyo ng buong komunidad. Para magtagumpay ito, kailangan namin ng isang taong tunay na nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng makibaka, pero nananatiling may pag-asa. Isang taong maaasahan. Muling binuklat ni Giovanni ang mga pahina. Panay A ang grado mo habang nagtatrabaho ng 20 oras kada linggo. Sabi ng mga guru mo, mahinahon ka, responsable at may malasakit. Sabi ng boss mo, ikaw ang pinakamaasahang empleyado na nakatrabaho niya. Binasa ni Carmen ang ibang bahagi. Sabi ni Mrs. Carter, tinutulungan mo siyang ayusin ang paninda linggo-linggo. Si Mrs. Williams naman, ikaw daw ang nagsisibak ng yelo sa harapan ng bahay tuwing taglamig at tinatanggihan mo pang bayad. Sabi ng librarian, nagtuturo ka sa ibang estudyante tuwing lunch break kahit walang naguutos. Pakiramdam ni Darius ay parang nanonood siya ng kwento ng ibang tao. Hindi ito totoo sa pakiramdam niya. Hindi ko maintindihan, yung gabi sa dinner, sinusubok niyo lang pala ako. Maingat na isinara ni Giovanni ang folder at tumingin diretso sa mga mata niya. Hindi yon aksidente. Ilang araw na kaming nasa bayan, nagtatanong, nagmamasid, paulit-ulit lumalabas ang pangalan mo. Yung nasirang kotse, peke lang pala? Oo, sagot ni Giovanni, diretso. Kailangan naming lumikha ng isang sandali kung saan maaari kang mamili, tumulong o magwalang bahala. Isang sitwasyong may isasakripisyo ka. Yung pitaka, tinapik ni Carmen ang bulsa ng coat. Hindi yun nawala. Nasa akin yun buong oras. Kumirot ang dibdib ni Darius. Nagsinungaling kayo sa akin. Gumawa kami ng sitwasyon, sagot ni Giovanni, kalmado ang tinig. Magkaiba yon. Kailangan naming makita kung sino ka talaga, kung paano ka kikilos kapag walang kapalit at walang nanonood. Yumuko na si Principal Ortega, ngayon lang muling nagsalita. Banayad ang boses. Darius, nandito sila para mag-alok ng isang bagay na posibleng magbago ng buong buhay mo. Anong klasing alok? Tanong ni Darius, mahina, parang hindi sigurado kung handa siyang marinig ang sagot. Binuksan ni Carmen ang parehong leather portfolio na mahigpit niyang hawak kagabi. Sa loob nito ay mga dokumentong agad nagpapahinto sa hininga ni Darius, mga logo ng universidad, opisyal na liham at mga formularyong pinansyal na may mga numerong hindi pa niya kailanman naisip. Isang buong scholarship ang iniaalok sa iyo, panimula ni Giovanni. Pwede kang pumili ng anumang accredited university sa buong bansa. Kami ang sasagot ng lahat, tuition, tirahan, pagkain, libro at pati panggastos mo sa araw-araw. 4 na taon.
At tuwing summer at holiday breaks, dagdag ni Carmen, magi-intern ka sa foundation namin. Matututo ka tungkol sa mga non-profit, pagbubuo ng komunidad at social change. At pagkatapos mong magtapos, muling ngumiti si Giovanni, babalik ka rito bilang assistant director ng bago naming Community Development Center. Magte-training ka kasama ng team namin sa loob ng 2 taon. Dagdag pa niya, at kapag pareho nating naramdaman na handa ka, ikaw ang magiging direktor. Lumingon si Darius sa paligid, kalahating umaasang magising at matuklasang panaginip lang ang lahat. Gusto niyong ako ang mamuno sa community center? Hindi lang mamuno, sagot ni Carmen. Gusto naming ikaw mismo ang tumulong sa pagbuo nito. Binuksan ni Giovanni ang isang malapad na blueprint sa mesa ng prinsipal, mga larawan ng isang makabago, napakagandang pasilidad na parang mula sa magazine. Tinuro ni Carmen ang nakasulat sa itaas ng plano. Nakasulat, The Darius Jimenez Community Development Center. Ipinangalan niyo sa akin? Tanong ni Darius, halos pabulong. Tumango si Giovanni. Gusto naming ikaw ang unang mamuno nito. Ang proyektong ito ay 25 milyong dolyar na investment para sa komunidad na ito. Pero hindi lang kami mag-iiwan ng pera at lalakad palayo, dagdag ni Carmen. Nakikipag-partner kami sa mga lokal na lider na naniniwala sa misyon namin. Nakakagulat ang mga numero. 25 milyong dolyar, mas malaki pa sa pinagsamang yaman ng buong Elm Street. Mas malaki pa kaysa sa anumang inakalang posible ni Darius. Isa tong halagang naririnig lang niya sa commercial ng loto o sa pelikula. Bakit ako? Tanong ni Darius kahit nagsisimula ng mabuo sa isipan niya ang sagot. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi maaaring ipilit mula sa labas, sagot ni Carmen. Pwede kaming magpatayo ng mga pasilidad, pondohan ng mga programa, mag-hire ng mga team, pero ang tunay na nagbibigay ng epekto ay ang isang taong galing sa loob, yung taong patuloy na nagmamahal sa lugar na to sa kabila ng lahat ng hirap. Tumango si Giovanni. Kailangan namin ng isang taong nakakakita ng potensyal kung saan ang iba ay tanging kahirapan lang ang nakikita. Isang taong handang ibigay ang huling dolyar niya nang walang hinihinging kapalit dahil alam niyang iyon ang tama, sumali si Principal Ortega sa usapan. Darius, 30 taon na ako sa edukasyon. Wala pa akong nakitang ganito, ni minsan. Pero hindi pa rin maiwasan ni Darius ang pakiramdam ng panlalamig sa loob. Ibig sabihin, lahat ng yon, ang kotse, ang kwento, ang ugali niyo, lahat gawa-gawa lang. Totoo ang pagsubok, sagot ni Giovanni, matatag. Totoo ang mga pinili mo. Totoo ang puso mo, ang pagkatao mo. Yon ang mahalaga. Yon ang kailangang makita. Libo-libo na ang napunduhan naming mga center, dagdag ni Carmen, pero hindi pa kami kailanman nag-alok ng ganito sa isang taong kasing bata mo. Kapag tinanggap mo ito, ikaw ang magiging pinakabatang pinuno ng isa sa mga proyekto namin. Hinugot ni Giovanni mula sa kanyang jacket ang isang card. Ngayon, hindi na ito payat o mumurahin. Makapal ito, may naka-emboss na gintong logo. Maglaan ka ng ilang linggo para pag-isipan ito. Bisitahin mo ang ibang center namin. Kausapin mo ang mga taong nakatrabaho na namin. Siguruhin mong tugma ito sa hinaharap na gusto mo. Habang inaabot niya ang card kay Darius, lumambot ang kanyang tono. At anuman ang maging desisyon mo tungkol sa center, sagot na ang edukasyon mo. Ang ginawa mo kagabi, ang pagbibigay kahit wala kang gaanong maibigay, karapat-dapat igalang. Tumingin si Darius sa card, saka sa mga dokumento, sa mga plano, at sa hinaharap na parang imposible, pero ngayon ay nasa harapan na niya. May isang bagay lang, sabi ni Carmen, seryoso ang tinig. Hindi mo ito pwedeng tanggapin para sa kasikatan o sa suweldo. Kailangan itong manggaling sa tunay na lugar sa puso mo. Kailangan mong gustuhing maglingkod sa komunidad ng totoo. Yan lang ang paraan para magtagumpay ito. Sa labas ng opisina,
Abala ang mga estudyante, nagpapalit ng klase, nagkukwentuhan, nagtatawanan, hindi alam na sa loob, sinusulat muli ang buhay ni Darius. Pero ang pinakamalaking sorpresa, hindi pa niya nauunawaan. Hindi lang ito tungkol sa kinabukasan niya, ito ay para sa bawat taong tinulungan niya, bawat kapitbahay na inalagaan niya, bawat pagkakataong pinili niya ang kabutihan kahit mas madali sanang umiwas. Ito ay patunay na minsan, kahit paminsan-minsan lang, ang pagiging mabuti ay tunay na humahantong sa mas dakila. Muling tumingin siya sa mga blueprint na nakalatag sa mesa, mga disenyo na tila para sa ibang mundo. Isang mundong hindi lang nangangarap, kundi nagtutulay ng pangarap. Isang mundong binubuo ang pag-asa gamit ang sukat at schedule. Dahan-dahang tinunton ni Giovanni ang linya sa drawing. Ang Darius Jimenez Community Development Center ay itatayo mismo sa dating kinatatayuan ng Riverside Mall. Nabili na namin ng lupa. Napakurap si Darius, gulat na gulat. Yung mall na yon, abandonado na yon sa tagal. Eksakto, sagot ni Carmen, sabay bukas ng isa pang folder. May magandang access sa pampublikong transportasyon, malawak ang espasyo, lahat ng kailangan para magtagumpay ang proyekto. Tinitigan niya ang mga plano at parang hindi siya makahinga. Isang makabagong klinikang medikal, kumpleto sa mga silid examination at parmasya. Mga computer lab na puno ng makabagong teknolohiya. Mga silid para sa pagsasanay sa trabaho, mula sa pagkukumpuni ng sasakyan hanggang sa klase sa pagluluto. Isang buong aklatan na may mga lugar para sa tahimik na pag-aaral at mga silid para sa pulong ng komunidad. May profesional na kusina rin para maghanda ng pagkain at magturo ng culinary skills. Sa bahaging ito, turo ni Giovanni sa ground floor, nandito ang healthcare, isang full-service clinic para sa medical at dental na pangangalaga. Mga profesional ang magtatrabaho pero kayang-kaya ng lahat ang presyo. May regular check-ups, gamutan para sa chronic conditions, pati mga programang pangkalusugan. Nagpatuloy si Carmen, itinuro ang ikalawang palapag. Dito naman, gaganapin ng edukasyon at pagsasanay sa trabaho, mga klase para sa GED, computer skills, vocational certificates, lahat ng kailangan para makahanap ng maayos na trabaho. Yumuko si Darius sa mga plano, bahagyang nalulula. Ito ang lahat ng kulang sa komunidad namin sa loob ng napakaraming taon. Eksakto, sagot ni Giovanni at nagniningning ang mga mata niya sa layunin. Pero ang tunay na nagpapabukod sa proyektong ito mula sa karaniwang charity ay isang mahalagang bagay. Hindi ito tungkol sa mga tagalabas na dumarating para ayusin ang isang sira-sirang lugar. Ito ay tungkol sa pagtutulungan. Kami ang magdadala ng pondo at estruktura, paliwanag ni Carmen, at ikaw ang magdadala ng kaalaman, koneksyon at pamumuno mula mismo sa loob ng komunidad. Yumuko si Principal Ortega. Darius, kahit pa ang epekto lang sa ekonomiya ng proyektong ito ay sapat na para baguhin ang lahat dito. Isipin mo, mga trabaho sa konstruksyon, permanenteng posisyon para sa mga staff, tataas ang halaga ng mga ari-arian at dadami ang negosyong papasok sa lugar. Muling binuksan ni Carmen ang leather portfolio. Inilabas ang mga dokumentong puno ng numero na halos ikahilo ni Darius. Tinatayang aabot sa 15 milyong dolyar ang itatayong center at may karagdagang 10 milyong dolyar na ilalagay sa trust fund para matiyak na tuloy-tuloy ang operasyon nito sa mahabang panahon. Pero ang tunay na halaga, dagdag ni Giovanni, ay hindi nasa pera, nasa kung ano ang magagawa ng center pag nagbukas na ito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Darius. Ipinasa ni Giovanni ang isa pang pahina sa ibabaw ng mesa. Kahit maging maingat kami sa tantiya, tinataya naming mahigit 3,000 katao kada taon ang matutulungan ng lugar na ito. Medical visits, education programs, job training, community events. Halos bawat pamilya sa lugar ay mararamdaman ang epekto. Napakalaki ng mga numero.
Pero ang mas nakakayanig kay Darius ay ang makitang nakasulat sa opisyal na ulat ang mga totoong problema sa kanyang komunidad. Mga isyong alam na alam niya kasama ng malinaw, maingat na inihandang mga solusyon. 8 taon nang walang bagong kagamitan ang computer lab ng Roosevelt High, basa ni Carmen, at 41% ng matatanda sa zip code na ito ay walang kahit batayang kaalaman sa computer. Ang pinakamalapit na health clinic ay 12 milya ang layo, kaya halos imposible para sa mga matatanda at sa mga pamilyang walang sasakyan na makapagpagamot. Alam namin, sagot ni Giovanni, dahil kalahating taon kaming nagsaliksik bago pa kami unang tumuntong sa Murphy's Diner. Tinuro niya ang isa pang pahina, puno ng transcript mula sa mga panayam. Sinulyapan ito ni Darius at agad niyang nakilala ang mga pangalan, mga kapitbahay niya, mga guro, mga may-ari ng tindahan. Pahina-pahina ng mga taong nagsasalaysay tungkol sa iisang kabataan. Sinasabi nila ang tungkol sa batang nagbubuhat ng grocery kahit walang humihingi, ani Carmen, na tumutulong sa mga bata sa pag-aaral pagkatapos ng klase, na nagsasalita sa mga town meeting at iginagalang ang lahat anumang pinanggalingan nila. Isa ka ng leader dito, sabi ni Giovanni, binibigyan ka lang namin ng kasangkapan para mas mapalawak mo ang epekto mo. Binuklat ni Darius ang isang pahina kung saan nakalista ang mga panukalang sweldo at muntik na siyang mahulog sa kinauupuan. Mas malaki pa ito sa kahit anong halagang nakita ni Aling Rosa sa buong buhay niya, sapat para mapagamot na siya ng maayos, sapat para maayos ang bahay nila. Hindi lang ito alok ng trabaho, ito ay pagkakataong baguhin ang buong buhay. Pero may isang mahalagang bagay, sabi ni Carmen, na ngayon ay mas seryoso ang tono. Hindi mo ito pwedeng gawin para lang sa sweldo o sa titulo. Kapag naging pansarili ang layunin, guguho ang lahat. Paano kayo nakasisiguro na hindi ako magbabago? Mahinang tanong ni Darius. Paano niyong alam na hindi ko mawawala ang tamang pananaw? Ngumiti si Giovanni banayad, dahil kahapon lang ibinigay mo ang hapunan mo sa mga estranghero. Hindi dahil kailangan, hindi dahil may nanonood, kundi dahil may malasakit ka. Ang ganong puso hindi nawawala kahit dumating ang tagumpay. Ang tunay na pagkatao, dagdag ni Carmen, ay lalo pang lumalakas kapag nabibigyan ng tamang resources. Hindi ito pwedeng pekein. Muling nagsalita si Principal Ortega. Darius, 4 na taon na kitang minamasdan. Kahit naghuhugas ka ng pinggan o tumutulong sa mga kaklase sa algebra, may pera ka man o wala, isa ka pa ring mabait na bata, laging present, laging totoo. Bumunot si Giovanni mula sa kanyang briefcase ng makapal na packet at inilapag ito sa mesa. Narito ang buong alok, detalyado. Isang full scholarship sa kahit anong accredited college sa bansa. Ikaw ang pipili ng paaralan. Ikaw ang pipili ng kurso. Nagpatuloy si Carmen. Sa mga summer break, mag-i-intern ka sa mga center namin sa Chicago, Atlanta at Denver. Matututuhan mo ang lahat. Pagsulat ng grant proposals, pagdisenyo ng outreach campaign, paggawa ng programa at pamamahala ng budget. Itinuloy ni Giovanni, at pagkatapos ng kolehiyo, babalik ka rito bilang assistant director sa loob ng 2 taon. Pagkatapos, kung pareho nating nararamdamang tama ito, ikaw ang magiging ganap na direktor ng center. Nakasulat sa kontrata ang lahat, hindi na pangarap, kundi konkretong plano. Simula sa sweldo bilang assistant director, $65,000 kada taon, basa ni Giovanni. Bilang direktor, $70,000, may posibilidad pa ng bonus, full health benefits, retirement savings at pondo para sa professional development. Gusto rin naming bumuo ng local advisory board, dagdag ni Carmen. Mga residente mula mismo sa komunidad ang tutulong sa mga desisyon para siguraduhing mananatiling nakaangkla ang center sa tunay na pangangailangan ng mga tao. Hindi ito tungkol sa pag-uutos mula sa itaas, ani Giovanni. Ito ay tungkol sa paggamit ng lokal na boses at karanasan na sinusuportahan ng malalaking resources.
Naalala ni Darius si Aling Rosa at ang mga gastos sa pagpapagamot. Naalala niya ang luma at sirang mga laboratorio sa paaralan. Ang mga abandonadong gusali sa Elm Street na, balang araw, pwedeng maging sentro ng pag-unlad. Paano kung hindi pa ako handa? Tanong niya, halos pabulong. Paano kung magkamali ako? Hindi nagatubili si Carmen. Ibig sabihin sinubukan mong pagandahin ang komunidad mo. Hindi kabiguan yon, Darius. Yon ay katapangan. Sumandal si Giovanni, kalmado ang tinig. 20 taon na naming ginagawa ito. Daang proyekto na ang napunduhan. Alam namin ang kaibahan ng taong may potensyal at ng taong leader na talaga. Hindi mo lang nakikita ang mundo sa kung ano ito ngayon, nakikita mo kung ano ang kaya nitong maging. At dagdag ni Carmen, may ngiting puno ng init, hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. Buong suporta ng isang foundation na may $200 milyong ang nasa likod mo. Tinitigan ni Darius ang mga plano, ang mga dokumento at ang napakalaking pagkakataong nasa harap niya. Lahat ng pinangarap niya para sa kanyang komunidad, ngayon ay nakaguhit sa mga blueprint at suportado ng mga resources na kailanmay hindi niya inakalang maaabot. Maglaan ka ng oras, malumanay, na sabi ni Giovanni. Bisitahin mo ang iba naming lokasyon, kaibiganin ang mga direktor na nagsimula sa parehong kalagayan mo. Siguraduhin ito talaga ang gusto mo. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na ni Darius ang sagot. Ang tunay na tanong ay hindi kung gusto ba niya ang kinabukasang ito, kundi kung kaya ba niyang paniwala ang karapat-dapat siya rito. 1 taon at kalahati ang lumipas at ang pagbabago ay tunay na kamangha-mangha. Sa dating lugar ng gumuhong Riverside Mall, isang bago at makinang na gusali ang ngayoy nakatindig. Ang Darius Jimenez Community Development Center ay matayog. Ang mga salaming panel nito ay kumikislap sa umagang liwanag, tila isang pangakong natupad. Ang makabago nitong disenyo ay tumutugma sa paligid at saan ka man lumingon, makikita mo ang mga taong abala, may layunin, may direksyon. Si Darius, 20 taong gulang na at kasalukuyang sophomore sa kursong non-profit leadership sa State University, ay bumalik ngayong winter break para pangunahan ang paghahanda sa opisyal na pagbubukas ng sentro. Mas matayog na siyang lumalakad ngayon, may tahimik na kumpiyansa sa bawat hakbang. Ngunit ang init sa kanyang mga mata, ang tahimik na malasakit, ay siya pa ring unang napansin ni Giovanni noon. 6 na buwan na ring bukas ang medical wing at mula sa unang araw pa lang ay nakabago na ng buhay. Si Dr. Clara Ortega ay nakapaglingkod na sa mahigit 800 pasyente. Isa na rito si Aling Rosa. Kontrolado na ang kanyang diabetes, bawas na ang pananakit ng kanyang kasukasuan dahil sa regular na therapy. At ang tangke ng oxygen, hindi na kailangan. Nasa inayos nilang beranda nakaupo si Aling Rosa at nakangiti. Anak, tingnan mo yung karatula sa itaas. Isang malaking banner ang nakabalandra sa kalye, Darius Jimenez Community Development Center, sama-samang binabago ang buhay. Parang hindi pa rin ako makapaniwala na sa akin, yan, mahina niyang sabi. Sa'yo yan anak, sagot niya. Sa pangalan ng taong pinili ang kabutihan kaysa kaginhawaan. Sa loob, masiglang umaandar ang computer lab. 30 matatanda ang natututo ng mga tunay na kasanayang hahantong sa tunay na trabaho. Natuklasan ni General Carter na may talento siya sa pag-aayos ng digital inventory. Nag-enroll sa graphic design classes ang nanay ni Lorenzo. At sa loob ng 2 buwan, nakuha niya ang kanyang unang kliyente. Lumagpas sa inaasahan ang mga programa sa job training, auto repair, culinary skills, healthcare support. Lahat ay may certification na kinikilala ng mga lokal na kumpanya. Tumaas ng 22% ang test scores ng Roosevelt High sa loob lang ng 1 taon. May access na ngayon ang mga estudyante sa updated na computers, tahimik na lugar para mag-aral, at tutoring na pinangungunahan ng mga college students na galing din sa kanilang komunidad.
Ang kusinang idinisenyo para sa training naging puso ng komunidad. Pinalawak ni Big Mike ang kanyang catering business at kumuha ng 6 na bagong empleyado. Lahat ay graduates ng program. Nagtayo naman si Laura ng maliit na kafe sa loob ng center, nag-aalok ng kape at pag-asa. Napansin ito ng media. Naglabas ang Channel 7 ng segment na pinamagatang The Darius Effect na nagpapakita kung paanong isang center ang naging simula ng pagbabago sa buong komunidad. Sa Elm Street, ang dating abandonadong mga bahay ay inaayos na ng mga residenteng sumailalim sa construction program. Tumataas ang halaga ng mga ari-arian. Nagbabalikan ang mga pamilya. Dumalo ang gobernador sa ribbon-cutting ceremony. Ipinahayag ng Navarro Foundation na ilulunsad ang parehong modelo sa 5 pang komunidad. Ngunit ang pinakamatinding pagbabago ay nangyayari ng tahimik. May regular na check-up na ang mga senior. Sa halip na tambay sa kalye, ang mga kabataan ay nagtitipon para sa group tutoring. Lumalago ang mga maliliit na negosyo, nagbibigay ng matatag na hanap buhay sa mga taong halos sumuko na noon. Bumaba ng 18% ang krimen sa unang taon, hindi dahil sa dumaming pulis, kundi dahil sa wakas. Mayroong bagay na pwedeng pagtulungan, lugar na pwedeng pagukulan ng pagmamalasakit. Nasa lahat ng mahahalagang okasyon, sina Giovanni at Carmen, ngunit palaging nasa gilid lang, hinahayaang mapunta ang spotlight kung saan ito nararapat, kay Darius at sa mga taong kasama niyang lumaki. Sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng center, pinasalamatan ni Darius ang dalawa, ngunit ang focus niya ay sa mga taong humubog sa kanya. May center tayo ngayon dahil hindi sumuko si Junior Bernardi sa kanyang mga estudyante, dahil pinakitaan ako ng kabaitan ni Big Mike habang naghuhugas ako ng pinggan, at dahil itinuro ni Aling Rosa na lalago ang kabutihan kung ito'y ipinapasa sa iba. Umingalngal ang palakpakan sa taas na kisame, ngunit napansin ni Darius si Giovanni, tahimik na pinupunasan ng luha sa gilid ng mata. Lumapit ang isang reporter pagkatapos. Ano ang susunod para sa center? Tanong nito. Kalagkitan, sagot ni Darius ng buo ang tinig. Hindi lang ito tungkol sa serbisyo, tungkol ito sa pagtuturo sa mga tao na maglingkod sa isa't isa. Sa loob ng 5 taon, hindi na nila kami kakailanganin. Napataas ang kilay ng reporter. Hindi, yan ang karaniwang sinasabi ng mga non-profit director. Tumango si Darius kasi hindi kailanman layunin na gawing umaasa ang tao. Layunin naming turuan silang bumuo ng isang bagay na tatagal. Yan ang kaibahan. 6 na buwan pa ang lumipas at ang kaibahang yon malinaw na. Ang mga programa ng center ay nakalikha na ng 43 trabaho, nakatulong sa pagsisimula ng 12 bagong negosyo at nakapagpasok ng 67 katao sa full-time na trabaho sa labas ng komunidad. Pero higit pa sa lahat ng numerong yan, ang pinakamahalagang epekto ay nag-ugat sa iisang bagay. Isang sandali ng kabutihan, isang desisyong hindi makasarili, isang kilos ng malasakit na kumalat at dumami sa libo-libo. Walang sino man ang nakahula sa mangyayari pagkatapos nang harapin ni Darius ang kanyang unang tunay na hamon bilang leader. At ang napatunayan niya noong araw na iyon ay makapangyarihan na ang tunay na pagkatao ng isang tao sa gitna ng hirap ay hindi nagbabago kahit nasa ilalim siya ng presyon. 2 taon ang lumipas, 22 taong gulang na si Darius at opisyal na siyang direktor ng community center. Nasa opisina siya ngayon, binubuklat ang mga aplikasyon para sa bagong scholarship program na inilunsad ng foundation. Sa labas ng kanyang bintana, masiglang naglalaro ang mga bata habang ang mga magulang nila ay nasa loob, kumukuha ng GED classes. Ang mga dingding sa paligid ay nagkukuwento. Mga litrato ng panahon ng konstruksyon, unang batch ng culinary students na may graduation cap. Ngiting-ngiti si Aling Rosa habang pinuputol ang ribbon para sa pagpapalawak ng klinika.
Isang larawan ni na Giovanni at Carmen mula sa huling Community Appreciation Dinner. Isang mahinhing katok ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Si Laura mula sa Murphy's Diner nakatayo sa pintuan, halatang kinakabahan pero may laman ang tinig. Darius, pasensya na kung istorbo, wika niya. May pamilya sa diner, nasiraan ng kotse at di na kayang bayaran yung pagkain. Naalala ko yung ginawa mo noon, kaya naisip ko baka... Isinara ni Darius ang kanyang laptop at ngumiti. Siyempre, sasama ako. Ganun pa rin ang hitsura ng Murphys. Maliwanag ang mga ilaw, may kalumaan na ang mga booth at amoy ng kape ang bumabalot sa hangin. Pero sa pagkakataong ito, wala nang mag-asawang bilyonaryo sa isang sulok. Sa halip, isang batang pamilyang Hispanic ang nandoon. Magkatabi ang isang lalaki't babae kasama ang dalawang munting bata. Tahimik silang nag-uusap at bakas sa muka ang pag-aalala. Nagpapaliwanag ang babae sa sirang Ingles. Kinukwenta ng lalaki ang barya sa kanyang palad. Halos hindi sapat para sa merienda, lalong hindi para sa hapunan. Pagod ang kanilang kasuotan sa biyahe. At sa kanilang mga mata, nandoon ang parehong halong pagmamataas at takot na dating dati nang naramdaman ni Darius. "Kamusta po?" Mahinahong sabi ni Darius habang inilalapag ang dalawang mainit na pinggan. "Ako na po ang bahala sa hapunan niyo ngayon." Habang kumakain sila, nakinig siya. Miguel at Sylvia ang pangalan nila. Panorte raw sila. Naghahanap ng trabaho sa construction na ipinangako ng pinsan ni Sylvia. Pero nasiraan ng kotse sa highway at halos maubos ang ipon sa pagpapatow. May kakayahan sila, si Miguel sa construction, si Sylvia sa pag-aalaga ng bata, pero wala silang koneksyon, rekomendasyon o paraan para ipakita ang galing nila. "Alam nyo," sabi ni Darius na parang may iniisip, "lagi kaming naghahanap ng mabubuting tao sa center. Hindi ko mapapangakong agad, pero baka matulungan namin kayo magsimula." Kinuha niya ang business card sa bulsa, simple, malinis, may gintong logo sa sulok. Sa likod, maingat niyang isinulat ang kanilang mga pangalan, tulad ng ginawa noon ni Giovanni para sa kanya. Miguel at Sylvia Santos, ulit ni Darius nang nakangiti. "Ano po ang cellphone number nyo?" 2 oras ang lumipas, nasa center na si Miguel, tinitingnan ng mga option sa training program para sa construction. Si Sylvia naman ay kausap na ng family services team tungkol sa childcare roles. Tumatawa na ang mga anak nila, nakikipaglaro sa bagong mga kaibigan sa youth area. Nang gabing yon, tumawag si Giovanni para kumustahin ang progreso ng sentro. "Kumusta na, Director Jimenez?" Tiningnan ni Darius ang paligid. Si Miguel, tinutulungan ang mga kaklase sa electrical circuits. Si Sylvia, inaayos ang mga art supplies ng mga bata. "Maayos na maayos," sagot ni Darius. "Sa palagay ko, unti-unti ko nang nauunawaan yung sinabi mo noon." "Talaga? Ano yun?" "Na ang kabutihan ay tanging puhunan na palaging may balik." Napatawa si Giovanni. "At kumusta naman ang return rate mo ngayon?" Napatingin si Darius sa medical clinic kung saan ngayon ay voluntaryo na si Aling Rosa. Naalala niya ang sulat ng scholarship ni Lorenzo, ang 43 trabaho, ang 12 negosyong naitayo, ang libu-libong tao na dumadaan sa center bawat taon. "Hindi na masusukat," sagot ni Darius, may ngiti sa labi. Labis-labis na sa numero. Kinagabihan, pauwi na si Darius. Habang dumadaan sa tapat ng center na may pangalang nakapaskil sa liwanag, isang bagay ang lalong naging malinaw sa kanya. Ang pagbabago ay hindi biglaan, hindi ito isang destinasyon, isa itong pagpapasya, isang araw-araw na pagpili, isang pagsunod sa kabutihan kahit gaano man ito kaliit. Sa kasalukuyan, ang Darius Jimenez Community Development Center ay nakakatulong sa mahigit 4,000 tao bawat taon. Patunay na kapag nagtagpo ang kabutihan at pagkakataon, buong komunidad ang maaaring umangat. Pero ang kwentong ito, hindi ito nag-iisa.
Nangyayari ito sa mga bayan at lungsod sa buong bansa, pinangungunahan ng mga ordinaryong tao na gumagawa ng mga di pangkaraniwang bagay, mga taong tulad ni Darius. Baka sa mismong komunidad mo ngayon, may isang tao na tahimik na gumagawa ng pagbabago. Nagtatrabaho matapos ang klase, tinutulungan ang matatandang kapitbahay, naniniwala sa mga pangarap na hindi nakikita ng iba. Hindi sila naghihintay ng titulo o pahintulot. Binabago na nila ang mundo, isang mabuting gawa sa bawat pagkakataon. Kaya itanong mo sa sarili mo, paano kung ang kabutihan mo ang susi sa kinabukasan ng iba? Paano kung ang kabutihang loob ng isang estranghero ang makasulat muli ng kwento ng buhay mo? Narito ang magagawa mo. Isipin mo ang isang tao na minsang nagpakita sa iyo ng kabutihan sa panahong hindi mo ito inaasahan. Ibahagi ang kwento nila sa comments. Paalalahanan natin ang isa't isa. Hindi sa malalaking hakbang nagsisimula ang pagbabago. Nagsisimula ito sa pagtingin sa tao sa likod ng kanyang pinagdadaanan. Kung naniniwala kang mahalaga pa rin ang kabutihan, itap ang like button. Mag-subscribe para sa higit pang mga kwento ng totoong buhay tungkol sa mga taong katulad mo, mga taong muling hinuhubog ang mundo, hindi sa kapangyarihan, kundi sa malasakit. Dahil sa isang sulok ng mundo ngayong gabi, may isang taong pinipili ang empatiya kaysa sa kawalang pakialam at binabago ang mundo, isang puso sa bawat pagkakataon. Paano kung ang pagpapakain ng hapunan sa dalawang estranghero